Sa isang viral video, nakuna ng isang motorsiklo na bumabaybay sa isang madilim na bahagi ng kalsada sa Balayan, Batangas. Mapapanood ninyo dito sa videong ito na yung rider, tila ba may kausap siyang isang boses na sumasagot pa nga sa kanya. Pero hindi niya maipaliwanag kung anong uri ng nilalang ito dahil nung pinanood nila ang video, aba, wala naman pala siyang kaangkas. Ang katotohanan sa likod ng kababalaghang ito, siniyasat ni James Agustin. Paano kung sa biyahe mo pauwi, may gustong umangkas at makisabay? Sa gitna ng dilim. Pasaan po kayo? Maririnig sa cellphone video na kuha ni Ace ang umunoy boses ng kausap niyang matanda. Ayon sa kanya, naiangkas niya ito sa kalaliman ng gabi noong June 22 dito sa Balayan, Batangas. Pasaan po kayo? Sir, pakwento lang po sa amin kung ano po yung nangyari nung gabing yon. Bali po, naghatid niya po ako ng hipag ko sa Palikpikan, doon po sa nasabing lugar. Tapos yun nga po, nung paghatid ko po sa kanya, pagbalik ko po, may nakita po akong matanda na ang lakad po niya ay parang yung hirap po siya, na iika-ika po siya. Malapit na po ako sa kanya, tumingin po siya sa akin. Tumingin siya sa likod, sabi, "Tutoy." Huminto na po ako doon. Siyempre, unang mararamdaman ko kasi po awa eh. Tapos sabi sa akin, "Tutoy, pasabay ako hanggang San Pedro lang." Paulit-ulit niya po sinasabi yung San Pedro. Yung pag-angkas niya po sa akin, hindi po siya humawak sa akin. Hindi ko po siya naramdaman. Pero naramdaman ko po na bumigat po yung motor. Opo. Gabing-gabi na nga po, madaling araw na nga po, Nay. Habang nagtatagal ang usapan ni na Ace at ang kanyang di umanong pasahero, unti-unti rin humihina ang boses hanggang sa hindi na naririnig ang sagot ng matanda. Tapos yun, hanggang doon po sa dulong puno, tinapat ko na po yung camera ko sa likod ko. Then, nagharurot na po ako ng motor. Hanggang San Pedro lang po. Opo. Nang ipaling daw ni Ace ang camera phone sa kanyang likod, wala raw pala siyang angkas. Ano naman po sir naramdaman niyo po nung nakita niyo na wala na po pala kayong angkas na matanda? Sobra po nakaka-shock, unnatural po yung feeling kasi nakakatakot po talaga. May sumakay sa'yo pero pagka tingin mo wala na naman. First time po talaga nangyari sa akin. Nakakatakot po. Doon po sa lugar na yon Sir Ace, may mga naririnig po ba kayo na kwento na katulad din po nung naranasan niyo? Ayon po dun sa mga matatanda doon talaga, meron po talaga nakikisabay doon na matanda nga po. Ang naturang video ini-upload ni Ace sa kanyang social media account. Nag-viral ito at umabot sa 5.8 million views at 105,000 reactions. Pwede niyo ba pakita sa amin yung mismong raw video? Opo. Gabing-gabi na nga po, madaling araw na nga po, Nay. Natatakot na kayo ng time na yun. Sir, may karaniwan ho yung mga video, may detalye ho yan kung kailan kinunan, anong oras po. Pwede ho bang mapakita niyo po sa amin? Ito po. June 22, 2023, 12:01 AM 40 seconds. Nandito tayo ngayon sa Barangay Palikpikan kung saan sinasabing nangyari yung insidente. At kasama natin ngayon itong si Ace, yung mismong nakasaksi doon sa matanda. At tuturo niya sa atin kung saan nangyari ito. Dito ko po siya nakita naglalakad. Then, doon na po kami nagtagpo na, doon ko na po siya sinakay, sa poste po. Nandito po ako noon, motor ko po ay, yan, balis, yan, sa ganito po eh. Tapos sumakay po si nanay dito na sa may kaliwa ko. Dito po huminto siya, no? Pinarang niya po ako. Ano sa nararamdaman niyo ngayon? Bumalik tayo dito. Nakakilabot po. Bakit nyo naman po sir naisipan na mag-record sa cellphone nyo nung time po na yon? Kung ikakwento ko man po sa mga tao doon, wala naman po kasing maniniwala talaga sa akin na nangyari yun. So good thing na din na nakapag-video ako ng kahit sa cellphone lang. Nagtanong-tanong kami sa mga residente tungkol sa di umano'y matanda na umaangkas at nagpaparamdam sa lugar.
Madalas po kayo dumadaan dito? Apo. Opo, may mga kwento po kasi na may mga umaangkas pala dito na either tricycle o kaya sa motorcycle may umaangkas daw na matanda. Narinig niyo na po yun? Kwento-kwento ho dito gawa ho ng kapitbahay ho namin. Yung kay Alvin, nasakyan ho, din nakala ho'y pumara ho sa kanya at kamukha ho doon ang kanyang asawa, inangkas niya ho. Pagdating ho doon sa amin, nasabi niya ho pala tulog. Bali ho, may umangkas lang ho sa kanya talaga. Hindi naman ho kayo natatakot. Yung paghudo kasabihan ho dito ng matatanda, paghudo dadaan din ubusin na po para po doon maangkasan ng kung ano. Marami nga po nagsasabi na meron nga po daw doon, may bata po doon natawid. O dito, matanda raw po dito. Dito po daw matanda. Sabi po, dahil narinig po lang namin. Oh. Ano ho ginagawa niyo pag gabi hindi na kayo? Hindi na po napadaan, hindi na po nagpapaabot ng malalim sa gabi. Maaga na po lang na uwi. Eh paano pag inabot Natatakot kayo ng din po gabi? maangkasan. Baka po maangkasan din. Yun ho'y wala akong hindi pa ho alam kung talagang tunay ho yun. Tayo madali yung gumawa ng kwento eh. Oo. Pwede ho tayo medyo dahil wala naman nakaharap sa ating camera. Oo. Pwede tayong umipit ng boses ng parang matanda. Ganun ho yung paniniwala niyo. O kaya tumingin sa ganyan. Kung ito ay totoo namang paranormal event, the first thing we always need to do is to always treat itong ganitong events na with caution. And of course, napakahalaga na meron tayong pagpapahalaga din sa ating understanding of ano ba nangyayari sa soul, di ba? Pagkatapos ng totoo ba nangyayari ito, meron ba talaga mga ghosts, apparitions? Pero definitely, kung ang tanong, posible ba na magparamdam o magpakita even ang kaluluwa ng yumao sa buhay, katulad ng napakita dito sa clip? Ang sagot, posible. Ano o sino nga kaya ang matandang umangkas di umano kay Ace? Ano ang pakay niya sa mga nagdaraang motorista? Totoo nga kaya ang nai-record na boses? So sir, yung matanda, may matanda talaga dito sa lugar na to? Para sa akin, yung sounds niya is Sa aming pampaglilibot sa lugar, nakilala namin si Liza. Ilang araw daw matapos mai-upload ni Ace ang video, nabati o napaglaruan daw siya ng isang espiritu. Bigla na lang akong bumilok ang tiyan ko. Tapos yun, nung umuwi ako sa bahay, bigla na lang akong nanghina. Tapos nangatal na ho yung buong katawan ko. Tapos nagdilim na yung paningin ko. Tapos ano ho, lumabas sa salbonara? Sige ho. Ano daw ho, nadanyuhan daw ho ako ng doon sa mismong court. Nadanyuhan daw ako ng matanda na yun. Ang court at lugar na tinutukoy ni Lisa kung saan di umano siya napaglaruan ng kaluluwa ng isang matanda. Sa mismong lugar kung saan din daw umangkas ang matanda sa motor ni Ace. Madaling araw na nga po, Nay. Aha. Sa ganung karanasan nyo ma'am, tuwing dadaan ho kayo doon, may pagbabago ba? Nung una ho, wala akong ganun eh. Pero Wala ngayon, akong ganun. Ngayon, siyempre nakakatakot ho dahil siyempre nangyayari ho yung ganyan. Nung isang araw pa ho lang nangyari yung kay Ace Anthony na nangyari yon. Siyempre ang iba natatakot din dumaan. Hindi po ako sir dumadaan kasi na kung saan ba yung nangyari, parang takot pa rin ho ako eh. Ano lang, siyempre lalampas makikitabi po. Ano o sino nga kaya ang matandang nagpaparamdam sa lugar? At ano ang pakay niya? Ngayong padilim na bumalik tayo dito sa lugar kasama na si Sir Adam, isang paranormal consultant para suriin at imbestigahan yung mga nangyaring insidente dito. Sir Adam, ano po ba yung una natin na titingnan dito sa lugar po? Basically, when you start any paranormal investigation, ang unang titignan dyan, lahat ng mga physical properties. Pag sabing biophysics, this is how your body reacts to your environment. And kung minsan, dahil sa mga bagay-bagay na nito, they can actually affect how we perceive reality. So lahat ng mga to, kailangan mo nang i-factor out. Kasi pag sinabing paranormal, kailangan mo munang i-rule out kung ano yung normal, para kung ano man yung matira, yun yung paranormal. Pasaan po kayo? Gamit ang kanyang tri-field electromagnetic detector, tinignan ni Adam kung may kakaibang pagtaas ng electromagnetic field sa lugar. Hindi automatic na basta nagkaroon ng fluctuation, automatically paranormal na. Kasi kung minsan, halimbawa, pag nilapit mo siya sa bakal, pag tataas yan, because of the magnetic field. Or pag nilapit mo siya halimbawa sa electrical equipment,
or sa live wire, malamang talaga natataas yung electromagnetic field. You also have to consider yung sa atmosphere kasi kung kumikidlat, nagkakaroon ng spikes yan. So maraming factors yan.